pagkalat na ipinamala sa mga Marcelista 40 years ago. Ito ba'y inarariyan pa sa inyo o kayo isang organisasyon lamang? Kayo ba'y naghahangad pang makahakit? Kung kaya meron pang mga kursilyo na nagagawa o ito ba'y wala na? Ano ba ang meron tayo? Ngayong buwan ni Maria, mga bayan ko, mga kapatid ko, yung tinig ng bagong santo, si Juan Pablo II, ang idinadalangin ko at idalangin po natin na sana'y manuod sa ating lahat. Na tayo'y pukawin. Na si Maria ay malinaw na hindi lamang isa sa mga extras sa biblical story, kung hindi sa mga unang Kristiyano noong panahon ni San Lucas at ni San Mateo, ni San Juan. Si Maria ay ang ina na huwaran, ang ina na unang guro, ang ina ni Jesus na sa ating lahat ay napakahalaga ang kinakailangan ituro. Kaya ngayon pong buwan, isang dalawang practical na matter lamang gusto kong banggitin. Yung Flores de Mayo na traditional na. Ilan kaya sa mga pare narito ngayon ang ito'y hindi in-encourage, pagkos ay tinolerate lamang, ang ito'y hindi ginabayan upang maisagawa sa isang mas magumang paraan? Ilan kaya sa atin, mga parokya, na yung Flores de Mayo, meron 3 matatanda at ilang mga bata, hamos sila. Ngunit hindi nakita ng kura paroko na ito'y isang traditional and time-proven means na to awaken and inculcate knowledge and devotion about our Blessed Mother. Isang simple tanong, ilan kaya sa mga parokya ninyo? At kayo tayo meron mahigit na 6 na parokya. 80 na, Panginoon. Ilan kaya dito meron man lamang isang kopya nung aking isinulat na puso ko'y nagpupuri, Flores de Mayo, bilang isang modelo according to Vatican II. How to advocate for a scripture-based knowledge and devotion to Mary. Yun lamang po. Hindi ko naman kasimple. Ngayon, bakit dito binabanggit? Sapagkat may mga lugar na hindi buong buwan ng Mayo, Flores de Mayo, na meron silang ikakay ranko nobenaryo the last 9 days. Ito kaya ay maaaring nabuli pa. Gusto ko lamang balita sa inyo na yung St. Paul ay laging humingi ng permiso sa aking i-reprint taon-taon sapagkat napakarami yung natutuklasan ito at ginagamit maski nasa abroad. Ang tanong ko ay, dito kaya sa atin sa Laguna ay yung bang mga meditations na inilagay ko doon sa araw-araw, all biblical about Mary and our own life of faith, dito kaya na matutulong? Yung una. Ang ikalawa at hamon din, meron tayong ginagawa na mali, na gumagaral-gal na sabihin mali. Kaya ako po sinasabi yun at masabi. Eto ito. Noong 1966, si Saint John the 23rd, yung ating bagong santo, meron siyang ginawa. Nakalimutan na ng mga tao. Alam ba niyo anong ginawa niya? Tinanggal niya yung pagdiriwang ng Santa Cruz sa buwan ng Mayo. Tinanggal niya yun. Bakit? Sapagkat ang tamang pagdiriwang ng exaltation of the cross, anything to do with the cross, the rediscovery and the veneration of it, that is historically done September the 14th. Yung May Santa Cruzan, as expressed in the Philippines, that was due to the recovery of the relic of the Holy Cross in the 13th century when it fell into the hands of Muslims, the Saracens.
It was recovered in the month of May. And so there was a celebration that eventually nasapawan yung September 14, ang original celebration ng recovery of the cross by Queen Helena. Kaya ang ginawa ni St. John the 23rd, tandaan niyo, church historian ito, ang isa sa mga ginawa niya, sinabi niya, diniklara niya, wala na May celebration ng exaltation and finding of the cross. 66. Patuloy pa rin nating ginagawa. Ano ang ating sistema na yung Santa Cruzan na nagiging climax ng Flores, pinagsama yung Flores at Santa Cruzan. Ito po'y ibang-iba. Ang tanging connection ay yung month. Yung Flores ay Mayo. Yung Santa Cruzan, yun nga ang second recovery from the Saracens in the Middle Ages na dineclare na ng Santo Papa na wala. Naisip ko na John Paul, pag-usapan natin si John the 23rd. Gusto kong isingit, may tinanggal siya. Pero patuloy pa rin natin ginagawa to the confusion. Actually, liturgical confusion. Kamukha yan ng Quiapo. The second week of the New Year, we are celebrating the Black Nazarene. Liturgically out of place. But we seem incapable of correcting it. Meron pang isang anomaly at yun nga, yung Santa Cruzan sa Mayo. I would just like to, I have written an article about this in the Claretian Journal, Mary and the Filipinos in Summer. At iyon ang isa sa mga ipinoint out ko na, ano kaya? Gusto ko lang pong malaman nyo, I do not know how to go about correcting it. But definitely, by focusing more on Mary in May, then we should be able to marginalize gradually, little by little, itong out of place na devotion sa Santa Cruz sa buwan ng Mayo. Okay, yun po ang isa. Pero, ito ngayon, ang personal sa ating lahat. Tingin na ako, Bishop. Okay. Is Mary my real mother? Meaning, my mother. Every mother is the model and the teacher. The teacher in my life of faith. In terms of my response to the grace of God, in terms of my commitment to my mission, in terms of my personifying the good news, and personification of the good news means I must be a person of joy by the grace of God. I must be able to say, Magnificat anima mea Dom. Yun yan. Isang last point na po ay yung aking ulterior motive kung bakit ako'y nagpa-imbita kay Ted Rial. At ito po ay yung nakalagay sa inyong newsletter. At sinabi ko kay Bishop, gusto ko lamang ma-involve sapagkat nagtayo na po ang Ephesus ng transient house para sa matatandang pari. Yung mga nanggagaling sa malalayong lalawigan, meron na silang matutuluyan ngayon sa Maynila, sa East Fairview. Yung pong ipinatayo kong bahay, may nag-donate ng lote malapit sa La Mesa Dam. Maganda yung climate, maganda yung surrounding malapit sa bahay ni Bishop Tobias. Merong 8-room house doon, Ephesus House. Ito po'y na-bless na, ito'y operational na, ito'y managed by religious brothers. At nakatutuwa po ako na yung mga paring natulog na doon ay natutuwa at gustong bumalik ulit. Iyon po ay the gift of the laity and the younger clergy sa ating elderly priest ngayong late year of the laity. Sabi ni Bishop Ben, tutulong kayo. Ang gusto ko lang po ay manawagan, humingi ng tulong sa mga kapatid na pare. I want you to feel involved. I want you to think of one thing. Perhaps you may not need it, but there are other priests who need a place, a decent place, a clean place, where to stay when they need something in Metro Manila. At yun po'y nakatayo na
At gusto ko rin sabihin na yung ngayong Hulyo, sinabihan na ako ng CBCP na yung Ephesus ay officially will be adopted by the Bishops' Conference. Sapagkat sabi ni Bishop Soknias, Bishop Villegas, 20 years of doing this ministry for our elderly and sick brother priest, that is proof enough that it is a ministry needed by the local church. Kaya gusto ko po, kahilingan ko sana maging part kayo nitong ministry ito sa pagitan na inyong pagkalinga at ano pa man. Kaya ako'y natutuwa at nagpapasalamat kayong paman sa sinabi ni ating manobispo na kayo'y gagawa ng paraan na makibahagi dito sa layunin ito. Yung ginawa ko po sa ibang dioceses, sapagkat yung 15 dioceses dito sa Central, Southern, and Northern Luzon ay na sabihin, halimbawa na sa Pampanga, si Abu Seto. Sabi niya, suportado ko yan. Kung ang isang parokye, merong man lamang na number of booklets. Yun. Kaya ako po'y natutuwa na gano'n ang ginagawa ko ngayon. Kakalat ko lamang yung pananawagan at paghingi na pakikipagbalikatan. Yun siguro ang salita. Ang inyong pakikipagbalikatan sa ministry na ito para sa mga pare. Salamat po sa inyo lahat.